si John and Lynn Cano and family, pasasalamat, Garcia family, Rosie Blaza and family, Lian Genevieve de Guzman, special intention, para sa magdiriwang ng kanilang kaarawan, sina Marvin and Blessing Moyot, para sa mabilis na pagdating, sina Irene Martinez, Irene Garcia, para sa mga kaluluwa, Emmanuel Jr. Benedicto and C.G. Navarro, Captain Apeliardo and Dr. Ofelia Garcia, Angela Barriero, Lamberto and Betty Sampar, Wally Plaza, Manuel Araminio, at sa lahat-lahat ng mga kaluluwa. Ngayon ay ika-6 na linggo ng Pasko na muling pagkabuhay. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Rolando Dato Capuchin. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo na. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat sumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan sa Panginoon. At buong kapakumbabaan, humingi po tayo sa Kanya ng awa at lakas. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, naluwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mahal na Panginoon, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Papagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugulitan ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisa ang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguhin sa Antioquia kasama ni Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito
ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na Hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasananin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapi. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang umatol sa banla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa na lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng tao. Ang lahat sa amin iyo'y pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliwanag ito dahil sa katingningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas ng hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato, at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaninningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon, at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ako.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa puro ng kagalakan at pagpapalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Gandang gabi din po, Father. May isang pari na bagong lipat sa isang parokya. Sa unang homilya niya, marami ang nagpunta sa Kristi para batiin siya at purihin sa kanyang homilya. Marami ang nagsabi, "Father, ang ganda ng homily mo." Makalipas sa isang linggo, nagbisa uli si Father. Kaparehong homilya ang kanyang ibinigay. Meron pa rin mga umuri, "Father, ang ganda ng homily mo." Sa pangatlong linggo, ganun pa rin ang homily ng pari. May nakapansin sa kanya, tinanong siya ng mga nagsisimba, "Father, hindi naman porket sinabi namin maganda ang homily ninyo, ay yun na lang lagi ang homily ninyo." Sabi ni Father sa kanila, "Bakit? Nasunod nyo na ba yung aking sinasabi sa homilya?" Tumahimik yung mga nagsisimba, sapagkat sa katotohanan, wala naman silang sinunod doon sa sinabi sa homilya. Ang sabi ng pari, "Hanggat hindi ko nakikita na sinusunod ninyo ang sinasabi ko sa homilya, patuloy kong ilalahad ang kaparehong mensahe para sa lahat." Mga minamahal na kapatid, ang ating mga pagbasa, lalo na ang ating ebanghelyo, sa mga sunod-sunod na linggo ay pawang tumutukoy sa usapin ng pagmamahal. Nung nakaraang linggo, sabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo o paano inibig ko kayo. Ngayon, patuloy ang manawagan ng Panginoon, paulit-ulit. Paulit-ulit niyang ipinapaalala, ipinapangaral ang kahalagahan ng pagmamahal. At sa pagkakataong ito, binanggit niya na ang banal na Espiritu, ang ikatlong persona sa iisang Diyos. Ang ikatlong persona ito na ipinadala ng Ama na madalas ay hindi natin napapansin. Hindi natin siya nagagawang tawagin. Hindi natin na-realize na bakit nahihirapan tayo magmahal. Kasi nag-e-exert tayo ng lakas gamit yung sarili natin kakayahan. Nakakalimutan natin humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Napaka-mapagmahal ng ating Diyos. Kaya nga, hindi lamang niya ipinangako ang ipadala ng Espiritu, subalit bago pa ipadala ang Espiritu, iiniwan niya ang kapayapaan. Diba? Sabi niya, "Iiwan ko ang kapayapaan ko sa inyo." Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Ano yung kapayapaan ibinibigay ng mundo? Ito yung kapayapaan tinatawag natin sa Ingles na peace of escape. Tumatakas.
Hindi na lang ako magsasalita kahit mali yung ginagawa niya para wala na ng gulo. Diba? Hindi na lang ako makikipagtalo para tahimik na lang. So ito yung kapayapaan ibinibigay ng mundo. Hindi na lang ako maninindigan sa katotohanan para payapa yung buhay ko. Napabayaan ko na lang sila sa ginagawa nilang mali. Bahala na silang magkagulo, basta payapa yung buhay namin ng pamilya ko. Basta payapa ako. Iyon yung kapayapaan ang tinuturo ng mundo. Pero ang kapayapaang ibinibigay ni Jesus ay kapayapaang laging may kalakip na kapanatagan sa kalooban. Magsasalita ito sa gitna ng mga maling nakikita niya. Handa siyang itaya ang buhay niya, mananatili siyang matatag, maitama lamang ang mali. At sa pagkakaroon ng kapayapaang ito, higit na magiging malakas ang galaw ng Espiritu sa ating buhay, yung banal na Espiritu. Kasi ano yung gampanin ng banal na Espiritu? Sinabi dito sa ating Ebanghelyo. Una, magtuturo siya. Kaya tayong lahat, mga Kristiyano, palagi tayong mag-aaral ng banal na Espiritu. Araw-araw sa bawat karanasan natin, marami siyang ituturong aral. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin, marami na akong alam, hindi ko na kailangan yan. Marami pa tayong kakulangan at ang Espiritu Santo ang magpupuno niyan sa atin. Kailangan tayong maging mulat sa kanyang paggalaw. Bawat karanasan, gaano mang kaordinaryo ang karanasang iyan, mayroong pinig ang Diyos na ipinapadala at ipapadala ng Espiritu Santo sa atin. Madalas nabibigin tayo, hindi natin naririnig yan. Kahit nga meron tayong mga kaaway, tapos bigla lang pasalubong yung kaaway mo. Pinig ng Espiritu Santo na nagsasabi sa iyo, makipagbati ka sa kaaway mo. Pero anong ikikiit ng sarili mo? Magbibingi-bingihan ka. Sa halip na batiin mo yung kaaway mo, baka yung tawag na yung islabin mo pa siya. Diba? Yung hindi mo siya titignan, biglang hahaba yung puso mo nung makita mo siya sa halip na mag-smile ka sa kanya. So palagi natin tinututulan yung galaw ng Espiritu sa ating buhay. So mga minamahal na kapatid, sana sa mga pagkakataong nahihirapan tayong magmahal, manalangin tayo sa Espiritu. Kapagkat alalahanin natin, mayroon tayong kapayapaang ibinigay ni Jesus. Magagawa natin, mahirap lang pero magagawa natin. So sa ganyang diwa, mga minamahal na kapatid, tunay nga nawa natin panginabangan ang Espiritong ipinadala ng Ama at ang kapayapaang iniwan ng Panginoong Yesus bago pa ipadala ang Espiritu Santo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagtatawang tao, siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibigin, nalaot sa kinaroroonan ng mga lumao, na may ikatlong araw na buhay na mabuti, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula paririto at hukom sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggang. Amen. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakikita sa pagtitiwala at pagtupad sa kaniyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan nawa ng lakas, kalusugan at karunungan
ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang ating Santo Papa, upang ganap-bilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa ating bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang ating bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban nawa ng kapanghingaan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipinalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama namin nagmamahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak at alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haring mga alal, upang ang mga pinagdapat mong gawing dalisan ay maging marapat na makasalo sa bighi ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang makakuntupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aanay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay binihain sa iyo upang kami ay matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ipinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manaming banal, dapat kang purihin ng talang tinapat, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong ngalan. Amay, sinasamo po namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo, na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabi ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito
sa pag-alaga sa amin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita po namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kaniyang muling pagkabuhay at pagkakiyas sa kalangitan. Samantalang ang kaniyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat kayo'y aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kaniyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalo-salo sa kaniyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na kapanahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong mga pamana, kaisa ng iyan ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaisa ng mga apostol, mga martir, ni San Pedro at San Pablo, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbumanawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong mundo. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo, ang aming obispo Elias, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Bigyan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming pumanaw at ang lahat na lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaninningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagbili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos bilang magkakapatid sa isang Ama sa langit, ipahayag natin ng lakas loob.
kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at itayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanilang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita ko lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Muli ay maraming salamat po sa presensya ng bawat isa. Sana ay patuloy po natin kapanabigan ang pakikipagtagpo sa Diyos sa Eucharistia. Maraming salamat po, Pa. Pasensya din po kanina. Nakalimutan ko kunin yung gospel. Para hindi ko siya nakalimutan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo samantalang ginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, basbasan mo po ng sigla at lakas ang iyong sampayanan sa pagsunod sa iyong kalooban, sa diwa ng iyong pag-ibig at sa tulong ng iyong kapangyarihan. Matapat nawang sundin ang iyong kalooban, lalo na sa pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At naway pagpalain kayo at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at nagmamahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na po natin ang banal na misa, humayong kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.